Nagulantang ka ba sa mga bagong patakaran ng YouTube para sa 2026? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Heto pa ang isang nakakagulat na stats. Alam mo bang tinatayang 11% ng lahat ng monetization application ay laging rejected? Kung kinakabahan ka na baka mapabilang ka sa numerong iyan. O kung gusto mo lang masigurado na sa tamang landas ang channel mo. Para sa'yo ang video na ito. Dito, hihimayin natin yung mga bagong rules at yung mga lihim na dahilan kung bakit maraming Pinoy creators ang laging bigo. At syempre, kung paano mo ito iiwasan. Hindi lang ito tungkol sa mga basic requirements. Sisirin natin yung mga totoong issue na bihira pag-usapan para sa wakas, mamonetize na yung channel mo. Ilang buwan o taon ka na ba naglalakbay sa mundo ng YouTube pero hanggang ngayon, nga pa rin sa monetization. Ginagawa mo naman lahat, di ba? Nag-iisip ka ng content, nagpupuyat ka mag-edit, pinapaganda ang thumbnails, pero pag-check mo sa YouTube Studio, parang ang layo-layo pa rin sa finish line ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Nakaka-frustrate, lalo na kapag nakikita mong ibang channels na parang kabuti lang na nagsulputan at ang bilis umangat. Ito yung pakiramdam na saan ba ako nagkakamali? Pero wala kang makuhang matinong sagot. At para mas maging exciting ang buhay, mas pinakomplikado pa ng YouTube ang lahat ngayong 2026. Naglabas sila ng mga bagong patakaran. Kung hindi mo siseryosohin, pwede maging dahilan para masayang ang lahat ng effort mo. Ito yung masakit na katotohanan. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang masipag ka lang. Kailangan, wais ka rin mag-navigate ng sistema ng YouTube. Isang pagkakamali mo lang sa pag-intindi ng rules, pwede ma-reject ang application mo. Ang resulta, maghihintay ka na naman ng 30, minsan pa nga 90 days bago makasubok ulit. Sayang ang oras, sayang ang potensyal na kita. At mas ramdam natin yan bilang mga Pinoy creator. Bakit? Dahil ang kitaan dito sa Pilipinas o ang CPM ay sadyang mas mababa kumpara sa US o Australia. Ang 1,000 views mula sa US audience ay pwedeng kumita halos 1,800 pesos. Habang ang 1,000 views dito sa atin ay baka nasa 20 pesos lang o hanggang 80 pesos lang. Ibig sabihin, bawat pagkakamali at bawat araw hindi ka pa monetize ay mas malaki ang mawawala sa'yo. Kaya napaka-critical na intindihin mo ang mga bagong patakaran na ito. Okay, ito na yung pinaka-importanting part. Bakit nare-reject ang maraming channels kahit naabot na nila ang subscribers at watch hours requirements? Ito ang 5 pagkakamali na kailangan mong iwasan. Unang pagkakamali, hindi naintindihan ang 2 level ng YouTube Partner Program. Marami ang akala, iisa lang ang goal, 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Pero sa bagong rules ng 2026, may 2 tier na system na. Una, ang Early Access o Expanded YPP. Ito ang unang baitang. Ang kailangan mo lang dito ay 500 subscribers, 3 valid public uploads sa huling 90 days, at alinman sa 3,000 public watch hours sa huling 12 months o 3 million public shorts views sa huling 90 days. Kapag naabot mo yan, pwede ka nang kumita sa pamamagitan ng pan-funding tulad ng super chat, super stickers, at channel memberships. Magandang panimula ito para sa mga channel na may solid at loyal na community. Ang pangalawang tier ay ang full monetization. Ang target nating lahat. Dito napapasok ang kita mula sa ads. Ang requirements dito ay 1,000 subscribers at alinman sa 4,000 public watch hours sa huling 12 months o 10 million public shorts views sa huling 90 days. Ang pagkakamali ng iba, nakapokus sila sa ad revenue. Hindi nila namamalay na pwede pala silang kumita na mas maaga sa pamamagitan ng pan-funding. Tandaan din na ang watch hours sa shorts views ay rolling. Palagi ang bilang sa huling 12 months o 90 days ang tinitingnan. Kung bumababa ang bilang mo, pwedeng mawala ang eligibility mo. Kaya dapat consistent ang upload. Teka lang, quick check muna. Nakakatulong mo sa'yo ito? Kung oo, baka naman pwede mong i-like at mag-subscribe na rin. Sobrang laking tulong niyan para makagawa pa tayo ng content para sa mga Pinoy YouTubers na tulad mo. Salamat! Game na ulit. Tuloy na natin. Pangalawang pagkakamali, sobrang pag-asa sa YouTube Shorts para sa kita. Walang duda, ang YouTube Shorts ay nagpapalakas ng tool para ma-discover ka at dumami ang subscribers mo. Pero pagdating sa pera,
dito marami ang nadadapa. Bigyan ko kayo ng malinaw na comparison. Ang 1,000,000 views sa isang long-form video depende sa niche ay pwedeng kumita mula $1,000 hanggang $20,000. Pero ang 1,000,000 views sa YouTube Shorts, karaniwan, nasa $30 lang hanggang $200 lang yan. Ang laking ng agwat, di ba? Ito ay dahil magkaiba ang ad system. Sa Shorts, ang kita ay galing sa isang pool na pinaghahati ng lahat ng creators. Habang sa long-form video, direct nakakabit ng ad sa mga video mo. Ano ang tamang diskarte? Gamitin ang Shorts bilang pampain o teaser para dalhin ang audience sa iyong mga long-form videos. Mag-post ka ng 15 to 60 second clip mula sa main video mo at sa dulo, sabihin mo, para sa mong kwento, i-click mo ang link sa related video. Sa ganitong paraan, humahakot ka ng subs mula sa Shorts at kumikita ka na mas malaki sa long-form video. Huwag iasa ang buong monetization strategy mo sa Shorts. Pangatlong pagkakamali, pagbaliwala sa mga invisible na patakaran. Ito yung pinamalaking dahilan kung bakit yung 11% ay nare-reject. Hindi pagsunod sa mga patakaran, higit pa sa numero. Naabot mo na yung 1,000 subs at 4,000 watch hours. Pero, rejected pa rin. Bakit? Reuse content. Ito ang kalaban mong number 1. Hindi pwedeng kumuha ka lang ng video clips ng iba. Pagsamasamahin at lagyan ng music. Kailangan mo magdagdag ng significant original value. Dapat may boses ka, may sarili kang komentary, reaksyon, o paliwanag na sa'yo talaga galing. Repetitive content. Kahit sarili mong gawa, kung parang copy-paste lang ang video mo at halos walang pinagkaiba, pwede ka ma-plug. Community guideline strikes. Bawal na bawal ang may active community guideline strike kapag nag-a-apply ka. Kasama dito ang hate speech, harassment, at iba pang delikadong content. Isang strike lang, automatic yan. Copyright strikes, mag-ingat sa paggamit ng music na hindi sa'yo. Kahit segundo lang yan. Pwede magresulta ng magdidili sa'yo ng 19 days sa monetization application mo. Bago mag-apply, gawin mong checklist ito. Linisin mo ang channel mo. Kung may video kang alanganin, mas mabuting i-delete ito kaysa isugal ang buong application mo. Pang-apat na pagkakamali, maling content strategy para sa mga Pinoy audience. Gaya ng sabi ko kanina, mababa ang CPM o kitaan dito sa Pilipinas. Ang isang karaniwang pagkakamali ay paggawa ng content na sobrang generic at hindi natatarget sa audience na may kakayahang gumastos. Anong solusyon? Targetin ang high RPM niches. May mga topic na mas malaki magbayad ng advertisers. Nangunguna dyan ang finance, technology, real estate, at automotive. Kung kaya mong gumawa ng content dito na swak sa Pinoy, halimbawa, paano mag-ipon para sa mga unang kotse o budget smartphone reviews, mas mataas ang potential mong kitain. Mang-akit ng international audience, kahit nasa Pinas ka. Kung gagawa ka ng content sa English at itatarget mo ang US, Australia, o UK, ang kikitain mo ay base sa mataas nilang CPM. Isipin mo, parehong pagod, pero posibleng 10 times ang kita. I-optimize para sa local audience. Kung Pinoy market talaga ang gusto mo, i-maximize mo. Mag-upload sa peak hours, 5 PM to 9 PM Manila time. Gumamit ng taglish para mas relatable. At pinaka-importante, mag-reply sa comments para palakisin ang engagement. Huwag kang gumawa ng content na para sa lahat. Maging strategic sa pagpili ng topic at audience. Panglimang pagkakamali, ad revenue lang ang inaasahan. Ito na siguro ang pinamalaking pagkakamali ng sino mang gustong gawing karir ang YouTube. Ang umasa lang sa ads. Ang ad revenue ay pabago-bago. May mga buwan na piyesta, may mga buwan na barya lang. Ang mga successful na YouTuber, lalo na dito sa Pinas, ay hindi lang dyan nakasandal. Nag-diversify sila. Ito ang iba pang mga paraan para kumita. Sponsorships at brand deals. Madalas, mas malaki ang kita dito kaysa sa AdSense. Kapag may loyal audience ka, kahit hindi ba yan milyon-milyon, may mga brand na magiging interesado sa'yo. Affiliate marketing sa bawat produktong ni-review mo. Maglagay ka ng affiliate link. Kapag may bumili gamit ang link mo, may commission ka. Channel memberships at fan-funding, ito'y na-unlock mo sa 500 subscriber tier. Huwag itong baliwalain. Ang maliit pero consistent na buwan ng suporta mula sa loyal fans mo ay mas stable compare sa ad revenue. Pagbebenta ng sariling produkto o services, ito na ang next level. Pwede ka magbenta ng merchandise,
digital products tulad ng e-books o mag-alok ng coaching na related sa niche mo. Tingnan mo mga sikat na Pinoy YouTuber. Ang kita nila ay hindi lang galing sa ads, kundi sa isang buong ecosystem na binuo nila sa paligid ng kanilang brand. So, balik tayo sa tanong, mas humirap na bang talagang kumita sa YouTube ngayong 2026? Ang sagot, it's a yes and a no. Oo, mas mahirap kung susunod ka lang sa lumang paraan at baliwalay ng mga bagong patakaran. Mas mahirap kung aasa ka lang sa swerte at hindi ka magiging strategic. Pero hindi ito imposible. Sa totoo lang, mas maraming paraan para kumita ngayon kaysa dati. Mas madali na magsimula sa 500 subscriber tier. Ang kailangan mo lang ay baguhin ang mindset. Hindi na ito tungkol sa pag-viral lang. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang sustainable brand at negosyo sa platform na ito. Tandaan mo ang 5 pinag-usapan natin. Intindihin ang 2 tier system. Gamitin ang shorts ng tama. Iwasan ng mga invisible na violations. Maging strategic sa content at mag-diversify ng kita. Kung magagawa mo ang mga ito, hindi ka lang basta-basta ma-monetize. Magiging isa ka sa mga creator na tatagal at totoong kikita sa YouTube. Kung gusto mong malaman ng mga step-by-step process sa pag-apply sa monetization, make sure mong panoorin tong next video na to na ihinda ko sa iyo. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.